Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Noong nakaraang linggo, dito pa rin sa Expert's Opinion, nakasama natin si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, kung saan atin ngang pinag-usapan kung ang mga nararanasan ba nating mga paglindol ay senyalis na ng sinasabing The Big One, kung saan mariin niya itong pinabulaanan at sinabing kahit na ito ay hindi konektado dito, ay dapat pa rin tayo na maging handa sa lahat ng oras. Atin ring tinilakay kung ano nga ba ang mga posibleng mangyari sa Pilipinas kung sakaling ito ay matuloy. Ngayong linggo, atin namang pag-uusapan kung ano-ano nga bang mga paghahanda ang dapat nating gawin at simulan, lalo na ngayong naging sunod-sunod ang mga naitatalang pagyanig sa magkakahiwalay na lugar sa Pilipinas. Kaya naman ngayong linggo, makakasama natin ngayon si Office of Civil Defense Spokesperson Johnny Castillo kung paano nga ba tayo dapat na maghanda tuwing may lindol at lalo na kung sakaling tumama itong sinasabing The Big One. Sir Johnny, magandang araw po. Welcome po sa ating programa, ang Expert's Opinion. Magandang hapon, Robin. Magandang hapon sa ating mga tagapanood. Yes, sir. Sir Johnny, first of all, kamusta po ba yung mga kababayan nating naapektuhan po ng paglindol dyan? First, siguro unahin na natin po yung nangyari dito sa Davao, sa Cebu and sa Davao po. Kamusta na po ba yung mga kababayan natin? Oo, Robin, no? Sa utos na rin kasi ng ating Pangulo na dapat ang ating buong gobyerno ay patuloy na magbibigay ng agaran at saka maayos na pagresponde dito sa ating mga kababayang naapektuhan. So dito po sa Cebu at saka sa Davao, nag-activate tayo dito, no, yung mga response clusters natin magmula doon sa Camp Coordination and Camp Management clusters. So inaalagaan yung mga kababayan natin na mga nandoon sa evacuation centers. Kami naman po sa OCD, since we had that logistics cluster, so we make sure na yung pangangailangan sa transportasyon ng mga kakailanganin doon ay inaasikaso namin. And then lahat po ng ibang clusters, no, the health and medical clusters, inaasikaso naman yung sa kalusugan ng ating mga kababayan doon. Yung ating iba-iba po pong clusters na nandoon, ano. So lahat po ito kumbaga activated ito at saka inaasikaso po yung doon natin debris clearing and then civil works, yung ating pong mga protection cluster, yung ating pong mga iba pa kakasama na po siyempre yung mga pangangailangan nila dito sa power, sa water, no, yung mga utilities. So kasama pa ito sa mga inaasikaso natin doon sa ating mga kababayang apektado. Pero sir, itong sa Cebu, okay na po ba yung linya po ng tubig at kuryente po nila? Especially may mga pumping stations po yata na nasira, and dito naman po sa kuryente may pailan-ilan pong brownout na naitatala. And of course, yung tent city, sir, okay na po ba yun? Opo, itong tent city doon sa Cebu, so inaasikaso po ito ng DSWD through our Camp Coordination and Camp Management Cluster. So yung mga pangangailangan doon ay natutugunan naman natin. Tapos ito naman pong pagdating doon sa tubig at saka sa kuryente, because naibalik na rin po, no, yung ibang mga linya ng kuryente doon, so nakakapag-supply na rin ng tubig dito sa Cebu. Although syempre meron pa rin mga linya ng tubig, no, kasi it goes straight. Syempre kailangan din ayusin syempre yung mga linya papunta mismo doon sa mga bahay ay may mga inaasikaso at inaayos pa po doon, ano. But in terms of yung mga kuryenteng pangangailangan para doon sa mga pumps na kakailanganin doon sa mga water supplier natin ay kumbaga natugunan naman po ito through the Department of Energy. Okay, thank you, Sir Johnny. Ito nga po, dahil nga po sunod-sunod po yung mga naitalang paglindol sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. Marami po, Sir Johnny, yung nababahala dito sa sinasabing The Big One. Tulad nga po nung napag-usapan po namin na noong nakaraang linggo ni Sir Toto ng PHIVOLCS, napakarami po kasing fake news tungkol po dito na padating na nga daw po itong The Big One. Sa inyo po bang panig, Sir Johnny, ano po bang ibig sabihin ito sa inyo? Ano po ba yung The Big One?
Sige, Robin, ulitin ko lang yung napag-usapan nyo ni Director Toto na nagsasabi na paparating na yung the big one. Kung tutusin po, ang mga lindol po, hindi po talaga ito napipredict, no? Even FIVOX would say that na hindi ito napipredict. Kaya wala pong makakapagsabi eksakto kung kailan ito mangyayari. Pero ito naman po kasing the big one, sa pag-aaral po ng mga siyensya at sa kasama na po, especially itong ating DOST FIVOX. Una po kasing tinawag itong the big one. Ito po yung nagamit po ito through the media na rin and sa eventually ginamit na rin na ito ay tumutukoy doon sa magnitude 7.2 na lindol na maaring tumama sa Metro Manila, ganun din sa karatig na mga rehiyon po itong Calabarzon at saka itong sa Central Luzon. Now, pag sinabi po kasing the big one, we usually refer this to the magnitude 7.2 nga po of the movement of the West Valley Fault. Pero ang sinasabi po natin at saka even ang FIVOX, yung mga iba-ibang lugar dahil sa napakarami nating mga trenches, mga fault system dito sa Pilipinas, yung iba-ibang lugar, meron din pong maaring mangyaring mga the big one. Katulad na nga po nito, sa Cebu and then sa Davao. So maituturing din po itong the big one. Kaya lang nauna nga po na nagamit itong term na the big one dito sa movement ng West Valley Fault, dito naman sa Greater Metro Manila area. Now, ito pong pag sinabi natin the big one due to the movement of West Valley Fault, ito po ay may isinagawa ng pag-aaral in 2004. Ito po ang ginawa ng Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Kasama po dito yung FIVOX, kasama po yung JICA at saka iba pa pong ahensya na nagsagawa ng pag-aaral na kung ano ang maaring maging impact nitong 7.2 magnitude na West Valley Fault, na paggalaw ng West Valley Fault. Kaya ito yung nakikita natin at naririnig noon sa paman na merong mga malaking lindol na pwedeng mangyari dito sa Greater Metro Manila. Ang sinasabi po ng siyensya at saka ng DOST FIVOX, this is not a matter of if it will happen. Ang sinasabi kasi dahil meron talagang West Valley Fault at napakatagal na pong hindi pa ito gumagalaw, so maari itong gumalaw. Ang tansya kasi 400 to 600 years na gumagalaw yung mga ganitong fault system. So nung taong 1658 pa po kasi ito huling gumalaw. Kaya pagka binibilang ito, kaya nagsasabi na okay, 400 years pero pwede kasi itong mangyari din dun sa upper na 600 years. So hindi talaga natin masasabi kung kailan ito mangyayari. Yes sir, tulad nga rin po ng nabanggit ni Sir Toto last Sunday, kung susumahin daw, kung ipag-a-add din now natin 1658 sa 400 years, possible 2050 something. Pero hindi nga po natin masasabi to, Sir Juni, pero tayo po ba ay nandoon na sa stage ng paghahanda po? Sa pagdating po nito, ano po bang status ng OCD sa usapin po ng The Big One? Pagdating po sa OCD at saka sa kabuuan na rin ng National DRRM Council, magmula po nung nagkaroon ng study noong 2004, itong binabanggit ko sa yung MMIers, nagsagawa na po unti-unti nagsagawa na ng mga hakbang kung mapapansin niyo noon na napabalita na yung mga ano ang gagawin sa kung anong quadrants ka sa Metro Manila. So yun na yun yung matagal na nating nababalitaan. Now, to institutionalize that harmonized national contingency plan o yung specific po na plano para dun sa response mechanisms natin dito sa the big one due to the movement of West Valley Fault, nagkaroon na po ng HNCP yung binabanggit ko. This was first formulated in 2017 hanggang 2019 na nagkaroon na po ng Harmonized National Contingency Plan. Dito po sa planong ito, nakalatag dito ano yung mga response mechanisms na gagawin ng ating gobyerno, ng iba't ibang ahensya. Ganon din po ng mga karatig na mga rehiyon, ng mga regional DRRM council sa buong bansa na siya pong tutulong dito sa Greater Metro Manila kapag nangyari po ito. Now, in terms of this Harmonized National Contingency Plan, ina-update na po ito natin ngayon. In fact, malapit na po itong ma-approve ng ating NDRRMC kasi natapos na po ang malawakan at mahabaang pag-uusap na para ma-update at ma-enhance itong ating HNCP. So nakalagay po yan doon sa ating mga kasama sa mga pagpaplano natin para dito sa the big one due to the movement of West Valley Fault.
Okay, Sir Juni, isa po sa concerns ng tao ngayon pag sinabing lindol, yung lilikasan po nila. For example, sa bagyo na nararanasan natin pagbaha, meron po tayong pwedeng likasan. Pero pagdating po ba dito sa lindol, meron din po ba tayong lugar na pwedeng likasan kung sakaling ito po ay mangyari? Pagdating kasi sa lindol, hindi siya pareho ng bagyo, no? Na naghahanap tayo ng malilikasan ng mga structures, ng mga evacuation center. Dito po pagdating sa lindol, ang ginagawa natin dito, ang mga identified na evacuation areas ay yung pong mga open spaces natin, no? Dito sa Metro Manila. Now, at saka din sa karatigang mga probinsya. Now, pagdating po dito sa mga evacuation areas, ang mga tumutukoy po nito ay yung ating mga local government units. So, kanya-kanya po merong contingency plan. Yung mga probinsyang nabanggit ko sa 3 rehiyon, yung Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila. So kanya-kanya po yun, merong designated na mga evacuation areas. So kapag kung nasa ang city po kayo or nasa ang probinsya o munisipyo, pwede nyo alamin sa inyong mga lokal na otoridad na saan ba yung designated na evacuation center ng mga specific pong lugar o kung nasaan kayong lugar. Kasi yun po yung mga open space in the open areas. No? Dito naman sa Harmonized National Contingency Plan, ang mga nakalatag natin dito, bukod doon sa mga evacuation center areas, ay yung mga alternate na mga emergency operation centers natin, kung saan doon magtatayo ng mga alternate na mga EOC kung tawagin. No? Ito yung kumbaga mga magpapatakbo nung response management natin. Kaya ito yung mga identified din, nakalatag doon saan itong mga specific na lugar na dapat ay kumbaga nandoon yung ating mga responders, no, ang ating mga communication equipment natin para nagkakausap-usap pa rin kahit na malaki yung nakikita natin na maaaring impact nitong lindol. Thank you, Sir Juni. Pero isa rin po kasing critical na usapin dito yung tibay at saka po kalidad ng mga gusali. Kamusta po ba? May mga hakbang din po ba yung ginagawang OCD para matiyak po na earthquake resistant ang mga lugar o gusali ng mga, especially for public infrastructures po, sir, para mapababa rin po natin yung mga possible number of casualties? Tama, Robin, no? Again, through our DILG at sa ating mga local government units, and then dito naman sa atin sa mga national government-owned na mga structures, matagal na po na meron tayong mga tinatawag na infrastructure audit. And then meron din mga direktiba na magsagawa nitong mga infrastructure audit. In fact, kasama dito sa infrastructure audit na ginagawa, no, yung DPWH meron ito, yung DHUD meron din ito, yung mga LGUs meron din ito. Kasi kumbaga doon, tinitingnan, nililista yung inuuna po yung mga critical facilities katulad ng ospital, yung mga communication facilities natin, mga buildings ng mga utilities. Yun yung inuna po na kumbaga nagkaroon ng infrastructure audit at tinitingnan kung matibay or kakayanin nito yung galong kalakas na lindol. Ganon din po yung mga roads and bridges. In fact, marami na pong mga roads and bridges na nakapag-undergo na rin po nung retrofitting kung tawagin. Ito yung pinatitibay yung mga structures. So may mga ganun na pong ginagawa at saka tuloy-tuloy pa rin po ito, year in, year out. Tuloy-tuloy na nagkakaroon ng infrastructure audit and retrofitting dun sa ating mga gusali, no? At saka ganun din sa mga infrastructures. Pero siyempre sa dami ng mga exposed na structure and infrastructure facilities natin, no, dito sa 3 rehiyon, kumbaga tuloy-tuloy pa rin ito na kailangan mag-catch up pa rin talaga pagdating dun sa infrastructure audit. Doon naman sa mga bagong structure, ang ginagawa naman natin dito, syempre we ramp up, no, yung implementation, no, strict implementation nung structural building code, ng structural code of the Philippines, kasi kumbaga yun yung mga batayan ng mga specifications kung ano at gaano katibay dapat yung mga construction natin pagdating dito sa mga building. So tuloy-tuloy po ito na ginagawa natin. Especially sir, yung mga fire exits nga pag gumagawa po ng mga buildings, mahalaga rin po yun na na-check din po natin, no, sir. Tama, Robin, tama. In fact po, ito yung sinasabi natin at paalala lagi natin, hindi po dapat ipagsawalang bahala yung mga building permits natin, kasi kumbaga yung mga occupancy permit natin, kasi doon yun yung proseso, yung tamang proseso para makita kung tama ba talaga, pasok sa standards yung mga ginawa natin, meron bang enough na mga
fire exits ang ating mga gusali, no? Yung mga stairs palabas, sakto ba yung mga lapad nito. So lahat po yun, nakabusisi po yun. Kaya importante po talaga na hindi natin sino-shortcut itong mga proseso po pagdating sa construction nitong ating mga gusali. Yes sir, kumbaga dapat nasa standard pa rin po tayo, no sir. Pero sir, nabanggit nyo nga po kanina yung mga LGUs po natin sir. Kamusta po ba? Nagsisimula na po ba sila ng mga paghahanda ngayon para sa disaster preparedness and rescue operations po? May mga simulation exercise po ba or meetings po na ginagawa ngayon sir? Tama Robin, ang ating mga local government units, kasama natin lagi yan. Pagdating dun sa mga simulation exercises, taon-taon, 4 na beses ginagawa natin yung nationwide simultaneous earthquake drill. Tapos ngayon nga po ang direktiba ng ating Pangulo at ng ating NDRMC chairperson dapat isagawa ito beyond the 4 quarters lang ng 4 na beses, no? Kung buwan-buwan, kung kaya na mas madali na beses, para po talagang mas masanay po hindi lang yung mga local government units natin, kundi kasama na rin siyempre lahat ng ating mga kababayan, no? Dito sa atin sa OCD, ang isinasagawa namin since we lead the nationwide simultaneous earthquake drill, ang ginagawa naman natin, bukod dun sa pag-exercise ng duck cover and hold, ang ginagawa ng mga ng national agencies, and ganun din, minimimik po anong ginagawa din ito ng mga local government units, ang kasama doon sa kanilang sinasimulate ay kung paano naman magresponde yung ating mga government agencies, kasama na yung mga pribadong sektor, no? Hindi lang, so kumbaga beyond the duck cover and hold na yung ginagawa natin na mga simultaneous exercises pagdating dito sa paghahanda sa lindol. Thank you, sir. Pero sa ngayon po ba, lalo ngayon, naging uso nga itong sinasabi natin na go bags tsaka emergency kit bags. Sir, may mga plano po ba o nagsisimula na po ba magpamahagi din yung government ng mga go bags o ipinagpapaubaya rin po ba ito sa mga LGUs natin, sir? Actually po, no, kung merong isang kagandahan na nangyayari ngayon, ito po yung awareness ng mga tao. Kasi yes, ito pong pagdating sa go bag, survival kit, go kits, iba-iba po ang tawag dito. Ano? Actually, matagal na po talaga ito na ina-advocate, no, ng ating pamahalaan, ng mga LGUs, ng national government agencies, ganun din ng mga private sectors. No? Ang ginagawa po kasi, noon pa man, meron nang nagbibigay ng mga go bags, meron nang mga nagtuturo kung paano ito bubuuhin, yes, di ba? So marami na po. Ngayon lang po talaga nauuso at kumbaga parang sumisikat ika nga, no? Kasi nga nakikita ng mga tao yung need na para dito sa mga go bags. Pero tuloy-tuloy po ito, matagal na itong ginagawa at makanggandahan po nito, nagiging aware na yung ating mga kababayan, saka iba-iba pang pong mga ahensya, both government and private sector, na itong sasakyan, kung ano yung mga pangangailangan mo, dapat nandun ito sa go bags. Kumbaga customizable ika nga, no? If you need medications, if you need iba pang mga specific na kakailanganin mo po, no? So dapat ito ay customized talaga na go bag. Pero Sir Johnny, ano po ba yung mga essential po na dapat lamanin ng ating go bags? Ano po ba yung mga crucial na dapat po nating meron tayo sa ating go bag, sir? Opo, pagdating naman sa go bag, ang binabanggit ko kanina, di ba, dapat customizable ito. Opo. Na dapat kung ano yung pangangailangan mo, kasi ang iniisip natin, pagka kailangan mong lumikas, dapat dala mo ito. So kung kaya yan, ng 1 day, 2 day, 3 days, or 72 hours na, yun yung mga pangangailangan mo. But essentially, no, ang sinasabi natin dito sa go bag, syempre, meron ditong dapat first aid kit kung sakaling masugatan man tayo, and then kung sakali man sa gabi, kailangan syempre natin ng mga flashlight, kung may flashlight na naka-solar man yan, or yung mga crank, ang tawag doon, no, yung hindi kailangan kung pwedeng walang baterya, no, mas okay. maigi, no? Pero kung kinakailangan may baterya naman, pwede namang may mga extra nun. Siyempre, kailangan din natin doon yung pagkain. Diba? Tapos kailangan din po, kung kailangan na yung mga importante ninyong dokumento, nakalagay din doon, nakasilyado, hindi mababasa, kung hindi mauulanan, no? Kasi mahalaga din yun na kapag
during disasters, no, ay meron kayong mga ganong kasama, yung dokumento and your IDs and your important documents also. Pero kasama pa rin po sa sinasabi ko kanina yung customizable. Halimbawa, merong may sakit sa inyong pamilya, ano ba yung mga gamot na yun na kakailanganin? So dapat kasama rin yun sa inyong go bag. Marami sa atin ngayon, kung merong mga fur babies o mga pets po, no, kung kakailanganin, may kasama rin doon. So depende po yun sa pangangailangan ng inyong pamamahay. Kung meron pong mga babies na kasama tayo, so ano ba ang pangangailangan ng ating mga babies, no, yung mga anak natin nandun sa bahay natin. So dapat po customizable ito doon sa kung sino po ang gagamit nitong ating go bags. Importante rin po na idagdag ko yung sa komunikasyon, kung kaya na meron tayong debaterya na kung may radio, no, yes, or sir, kung paano man tayo makakakontak kung may extra battery ng cellphone. So mahalaga din po yung pagdating dun sa komunikasyon. Pero sir, nabanggit na nga natin to, meron na tayong go bags. Pero sir, mahalaga pa rin po dapat yung kahandaan po natin, awareness kung paano natin ito gagamitin. Pero Sir Juni, paano po ba talaga dapat na maghanda? Ano po ba yung dapat natin pong tandaan tuwing may lindol? Robin, ang ating bahay, nung ating trabaho, o nung mga lugar kung nasaan tayo. Bakit natin nasasabi yan? Magkakaiba po kasi yung hazards, kahit sabihin natin lahat ito lindol, no? Pero ang pag-uusapan natin doon, malapit ka ba halimbawa sa coastal area? So ibig sabihin, exposed ka sa ground shaking, exposed ka din sa tsunami. Diba? So iba po yung paghahanda nun, no? Now, aalamin mo next, ikaw ba naman ay sa mataas na lugar? So prone ka sa ground shaking, prone ka din sa landslide. Diba? So mahalaga yon na unang-una aalamin natin kung lumindol at kung nasaan tayo, ano ba ang maaaring mangyari? Yun yung una. Pangalawa, pag alam mo na yung hazard assessment, yung risk kung nandoon ka, so doon mo naman iaayon yung paghahanda mo. So halimbawa, nandoon ka sa coastal area. So kapag ka ba, anyway, meron na pong mga ngayon, meron na pong mga web-based na mga apps natin ngayon na pwedeng dun mo tingnan, like itong sinasabi kong Hazard Hunter PH, pwede nyo pong itong i-search, tapos makikita nyo dun specifically, may mapa dun, click nyo yung bahay nyo, bubong ng bahay nyo through the maps, makikita nyo dun, malalaman nyo dun gaano kayo kalayo sa isang fault line. Diba? Sa lokal na otoridad, yung mga ganong specific po ng mga tanong, kasi dun mo ibabase yung paghahanda mo. So halimbawa, sinabi ng FIVOX, dito sa barangay na to na coastal area, 15 minutes lang maaring tumama ang tsunami pagka may malakas na lindol dahil nakaharap ito sa isang trenchman. So ang gagawin mo dapat dito, kumbaga ang paghahanda mo, ibig sabihin, pagka umuga, dapat mabilis ka na rin tatakbo. Yun yung isa, Pangalawa, dapat mo ring malaman ano ba yung structure kung saan nandun tayo. Diba? Ang idea kasi of the duck, cover, and hold ay maganda rin yung structure na kung saan nandun ka. Diba? Pero kung hindi, natibong mahina lang na lindol, baka bumagsak na yung structure kung nasan ka. So ang mahalaga din doon, either meron kang furniture doon na pwede kang mag-cover, duck cover, and hold, and then or pwede rin bang mas mabilis kang makatakbo papunta sa labas para nandun ka na agad sa open area. So dapat ganun po ka-specific, ang paplanuhin yung paghahanda ay kung nasaan ka sa bahay mo, anong gamit meron ka doon, gaano kabilis ka dapat lumikas, saan ka dadaan, saan yung open space malapit sa'yo. So dapat po ganun ka-specific talaga yung ating paghahanda. So hindi ito parang generic lang na, okay, marunong na ako mag-duck cover and hold, kaya ko na, alam ko na kung paano maghanda dito. So this is beyond the duck cover and hold. Itong duck cover and hold po ito lang ay ang ating paghahanda to have that muscle memory na hindi tayo magpapanik dahil alam mo na agad na magtatago ka kapag ka merong lindol. Pero beyond that, ang dami pong dapat gawing paghahanda na ang sinasabi na nga natin sa utos ng ating Pangulo na dapat hindi na po ito iniisip lang tuwing emergency, kundi araw-araw na ito na isinasabuhay natin na mga paghahanda. Maraming salamat po, Sir Juni. Pero bago po tayo magtapos, baka may mensahe po kayo sa ating mga viewers ngayon tungkol sa mga paghahanda po na dapat tandaan sakali po mangyari itong the big one. Especially now na nagkakaroon po tayo ng mga earthquake drills. May ilan po dyan, Sir Juni, na mga hindi naman sineseryoso itong mga drills natin. Ano po bang mensahe po ninyo sa viewers natin?
Kapag ka po kasi walang nangyayaring lindol, no, hindi natin tayo nakakaranas o hindi tayo nakakapanood, ang iniisip lang lagi natin na hindi naman maaaring mangyari sa atin to. Sinasabi po sa atin ng siyensya at nakikita na po natin ito ngayon. Ito pong mga fault system, itong mga trenches, itong mga fault po na kung saan exposed ang ating bansa, mangyayari po ang lindol dito at gagalaw po ang mga ito. Ang tanong na lang natin, kailan ito mangyayari? Kaya dapat po pagdating dito sa mga exercises, sa mga drills at dito sa paghahanda, dapat po talaga sinuseryoso natin ito. Kasi nakita naman po natin ngayon, pagdating dito, tingnan mo, Cebu, sa Davao, sa Surigao, hanggang sa Baguio, no? Yes, ito pong mga fault system na hindi na matagal nang gumagalaw, ay hindi gumagalaw, ay kumbaga gumagalaw na, no? At nakikita natin talaga yung epekto nito doon sa mga kababayan natin na exposed doon sa mga lugar na ito. Kaya dapat po, lahat po talaga tayo naghahanda. Huwag po itong ipagsasawalang bahala. At dapat po yung paghahanda natin kasama yung buong komunidad, yung buong pamilya, bawat isa po sa atin. Sa amin naman sa gobyerno po, kumbaga we assure you naman that the government and even the private sector, no, are working hand in hand dito sa paghahanda natin sa laban nga po dito sa mga lindol po. Maraming salamat po, Sir Juni. Pero saan din po ba pwedeng mag-follow at mag-check po ng updates and emergency hotlines po ang ating mga viewers, sir? Baka meron po kayong any message pa po? Pagdating naman po sa atin kung saan makakakuha nun, ang sa emergency hotlines naman natin, pagkakailanganin po nun ng tulong, ang unang ay na-advocate natin ay yung tawagan natin ay yung Unified 911 ng DILG. Ito po yung mga pwede nating tawagan. Pagdating naman po dun sa mga kung saan sila makakakuha ng mga iba't ibang tips, no, at mga abiso at mga warning, pwede naman po ito dito sa kung sa Office of Civil Defense man po, yung aming Facebook page, ito yung Civil Defense PH, and then meron ding NDRRMC. Yung FIVOX po, meron din pong sariling website, no, yung MGB, yung Pag-asa, at saka iba-iba pa pong mga ahensya. Pagdating naman dun sa mga emergency hotlines, dapat din po alam natin yung mga emergency hotlines na pwedeng tawagan doon sa ating lugar. Diba? Kung barangay man yan, dapat alam ninyo yung numero na pwedeng tawagan sa inyong barangay, kung sa inyong mga fire stations, doon sa inyong mga DRRM offices. So dapat alam nyo rin po yun. Kasi kumbaga mas sila ang mabilis na makakapag-responde, no, instead of calling yung numero po ng mga national government. Ayan, sir, thank you so much po. Maraming salamat po sa Sir Juni, sa ating pong Office of Civil Defense spokesperson, sa pagbabahagi po ninyo sa amin ng mga dapat po nating tandaan at paghahanda na rin po sakaling mangyari itong the big one o kahit hindi itong the big one, any calamities po na dapat nating paghandaan, Sir Juni. Maraming salamat po. Maraming salamat, Robin. At yan na po ang episode natin ngayong linggo. Nawa ay nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak na kapupulutan din ng aral. Muli ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang yan, sa Experts Opinion.